Nagkaroon ako ng video tungkol dun sa Santa Cruz, ano. Mula Santa Cruz, paikot yung mga kapitbahay ko. Ito ko kontiin nyo ko. Ah, Kasi dati nagpupunta ako ng shrine. Nagpupunta ako ng admin. Yung admin, maraming pwedeng daanan doon. Pag umakit ka nandun kay Mayor Recleo, sa may fish pan, tatlo ang daanan doon. Yung malaking rough road na paikot, na pataas. Tapos yung sa kabila, yung hagdan-hagdan na bato. Hagdan-hagdan na bato, yung kasya lang yung tao ng dalawa. Hanggang admin din yun. Bali tatlo. Apat pala. Yung isa doon na bagong gawa sa kabila at saka yung papunta sa San Jose. Pag papunta sa San Jose, diretso sa Pantalan. Pagdating sa Pantalan, kakaliwa, papuntang admin yon. Yun yung admin na tinatawag. Yung may court, doon si Ginilita nag-uusap. At saka si Glenn Ecleo sa admin. Na kumari, anak ako na Emelda. Gano'n. Dinasalan, ito ba yung dinasalan ni Papa? Hindi, anak ni Emelda yan. Tapos biglang gumanon si Ecleo. Aswang. Kasi nga, aswang pala yung mga tao daw dito. Sabing gano'n na. Ngayon, isang daanan papunta sa San Jose, yung malaki. Yung malaki bago magbato, di ba? Una na yon, pangalawa, yung sa may malaking rough road na puro bato rin. Papunta rin yung Kinakimpamat. Sa kabila, pagpunta rin yung Kinakimpamat, pagdating malapit sa admin, kakanan, Kinakimpamat. Yung sa kabila naman papunta sa San Jose, dadaan mo na Kinahilig. Pero bago Kinahilig, tapos bago dun sa may paliko papuntang Pantalan sa San Jose, dun yung pangpang nila Pamat. Dun ba sa taas noon sa gilid, yung paliko na may bato ron na pangpang nila Pamat. Kim Pamat, doon sila nakatira. Sila Mary Chris, sila Patricia, Gale, doon nakatira. Pagdating naman dito sa, yun yung mga anak ni Herminis pangatlong daanan, yung pangalawang daanan, pwede rin doon Kinakimpamat. Pagdating doon sa dulo, malapit na sa dulo, ang pakaliwa, papuntang shrine, ang pakanan, papunta doon sa simbahan nila Kimpamat. Ang isa namang rough road, dire-diretso naman yon. Dire-diretso yung rough road na yon. Ang pinakatumbok nun, paglabas mo, shrine mismo, admin mismo. Yung isa naman, yung bagong gawa, nung nagkaroon ng bulldozer doon, ganun din yon. Tapos yung pakaliwa na yun, papunta kay na Rosemary yun. Tapos sa kamag-anak din nila, Pamat yata yun. Ay, sa bahay nila Bibi. May bahay din dun sila Bibi pangpang din yun. Tapos ngayon, pagdating mo sa yung pangatlong daanan na maliit na stone na hagdanan, yung stone na hagdanan na yun ang tumbok nun admin mismo. Ngayon sa court ng admin, doon naglaro sila doon Mayonila. Hindi Layola. Mayonila. Ayun yung pangalan nila. Sila Tata. Doon din pag may sa Santa Cruz. Pag may invitational league, interbarangay. Ngayon, sa taas ng court na yon, sa admin, naabutan ko pang nagmumotor yung anak na Ecleo doon Yung parang turntable lang. Parang ganon. Nagpapalipad ng mga motor. Pinapatayo yung motor, paikot-ikot. Yung anak ni Alona ba yun? Kasi sa taas na yun, may bahay si Alona sa gilid. Sa kabila, padiretso, paakyat ng shrine. Dito sa may gitna ng court, sa may tapat ng gitna ng court, sentro mismo ng admin, yun ang papuntang shrine. Pinapunta ako doon ni Ginilita. Uling dinalaw muna namin yung shrine sa may tuktok. May gitara doon, pinaligo muna kami. Hindi ako naligo, si Jerry lang ang pinaliguan ni Ginilita sa loob ng gitara. Yung gitara na yun pero may nagbabantay sa amin. Kasi bawal maligo ron. Si Jerry lang yung pinaliguan. Tapos ako hindi na ako naligo. May buhaya daw doon may buhaya. Hindi na ako naligo doon. Nakatingin lang ako kay Ginilita at saka kay Jerry na pinapaliguan si Ginilita. Tapos yun yung shrine.
Teka lang kami, naghahanap doon ng sidecar. Nakamasada kasi ako eh. Ito, gumawa lang ako ng video. Continuation yun sa kwento ko kahapon. Kung paano may daanan papuntang shrine, ay papuntang admin at saka shrine. Sa tuktok naman ng papuntang shrine, ang pakaliwa, papunta kay na Rosemary din yun halos. Ang pakanan, yun yung shrine niya. Yan yun. Kaya doon. Kasi ang daanan kasi papuntang Dinagat, dito lang sa may pantalan ng San Jose sa gilid. I-exit ka doon sa San Jose. Pagdating mo ng San Jose, akit ka ng konti, kakanan ka doon sa gilid. Babaybayin mo yung Bakawan papuntang Dinagat Island. Doon ako tinakot ni Apolinar, nag-transform sa asong itim. Ngayon, muntikan akong madulas doon. Tapos nawala siya. So, yung hinahanap ko siya, nawala yung aso. Siya pala yun, tinatakot niya ako. Pagdating naman sa San Jose, pagkatapos doon, dire-diretso lang kami hanggang Dinagat Island. Pagdating namin sa Dinagat Island, yun yung kinento ko nung nakaraan na isang maliit na daanan na kalahating dipa na papuntang Sihol yun ng Dinagat Island. Tapos kumana kami, dumiretso kami doon, di ba? Yun. Hindi ko pa pala naikwento sa inyo. Kasi nung grade 1, ayaw ko talaga nila akong pag-aralin, ano? Yun yung unang DNA test ko nung grade 1. Kung nabubuhay pa yung mga teacher nung unang panahon, kasi dinalaw nila ako doon. Kasi nga, binugbog ako ni Amancio. O, di ko alam kung nauna yung bugbog ni Amancio o nauna yung DNA test. Kasi nga, nahanap nila ako. Nabugbog ako dahil sa isang lastiko, ninakaw ko raw. Hindi ko naman talaga ninakaw eh. Ninakaw ko raw, tapos nagpunta sa bahay ni Manjo, pumunta ron, tapos sinundo ko. Yun yung panahon ng dila ng walang latay. Ang eskwelahan ko pala nung grade 1, sa may bato, hindi pa gawa yung bagong eskwelahan doon sa may gilid, malapit sa tapat ng hilera ng Acleo Betamax. Hindi pa nagagawa yon. Sa may talisay na yun, wala pang eskwelahan doon. Nagkaroon lang ng eskwelahan doon nung grade 5, grade 6 na ako. Saka lang nagkaroon ng eskwelahan doon. Anong grade 1 ako, nasa corner, malapit sa may kalsada. Doon yung eskwelahan ko. Pagdating ko ng grade 2 naman, ang pinaka-corner naman sa kabila naman, pidulo, tapos pakanan, mula sa kalsada, dulo, pakanan, corner, doon ako nag-grade 2. Pagdating ko ng grade 3, sa stage mismo ng Purok 2 Elementary School, doon ako nag-grade 3. Pagdating ko ng grade 4, corner na naman ako. Dito naman malapit sa may mga tindahan. Sa kabilang kalsada naman yon, paakyat patungong Purok 3. Pagdating ko ng grade 5, doon naman ako sa malapit sa corner naman. Parang corner sa may kahoy doon. Ang palabas, ang kay Ma'am Bibat, kasi corner din yung kay Ma'am Bibat. Pagbaba mo doon, paghakbang mo pababa, doon yung grade 5. Doon yung kapitbahay kong teacher, yung grade 5. Tapos sa taas noon, grade 6 kay Ma'am Bibat. Grade 5 pa lang, pinapatulog na nila ako eh. Grade 6, gano'n, pinapatulog na rin nila ako. Sa likod pala ng grade 5 school na yun, kasi bawal na akong magkapera noong time na yun eh. Nagkaroon ng alkansya ron, kinuha ko nga yung alkansya eh. Pasensya na kayo mama. Kinento ko naman sa inyo na, kinuha ko yung alkansya doon, muntikan ako malaglag, tapos nakapag-transform ako ng pusa, kaya nakakapit yung kuko ko. Pero lahat pala, ng time na yun, lahat pala kaya kong nakakapag-transform pala talaga ako. Pero ako hindi ako kumakain ng tao ha. In fairness sa mga asong, pasensya na po. Hindi po ako kumakain ng tao. Ayoko pong ganon. Tapos pagdating ko ng grade 6, player ako ng volleyball. Iniikot ako sa Agusan. Pinapalahian lang pala ako doon. Pinainom nila ako ng pampahilo para hindi paglaruin, para ipahiya lang. Pero pinalahian nila ako noon ng time na yun. Grade 6 na ako naikot. Pagdating ko ng grade 6, okay na. May nagkaroon ako ng girlfriend na first year high school. First year high school ng girlfriend ko. Tapos ang crush ko noon yung anak ni Ma'am Bibat eh. Kaya lang, sinota ng Ecleo. Pero nakatulog ako sa mga Bermuda doon. Baka mamaya nag-ahasa rin naman ako doon. Kasi yung anak ni Ma'am Bibat, na panganay, nabuntisan yon, umalis. Nakita ko silang umalis. Yung laki nun dyan nun. Parang triplets yung anak doon ni Ma'am Bibat.
Di ko alam kung disable kasi sa lugar na yon ang hirap ng tubig eh. Ang pinakamatubig dun, ang pinakatubig dun eh, mahirapan. Pang-apat ay yung high school na ako, pinapatulog na lang ako, bawal na akong pag-aralin. Pinapagmariwana nila ako, nila Dudong Masting para kagahasain na lang, hindi bawal na pala akong mag-aral. Noong time na yon, hindi ako nakatapos ng first year high school. Ang ginawa nila para makatapos ako, pumunta ako ng Maynila, dinala nila ako sa Maynila. Bago sila nagdala sa Maynila, sumakay kami sa Super Ferry, wala yata kaming ticket noon, pinasakay lang kami. Naghanap muna sila ng pandak, naghanap sila ng igorot, naghanap sila ng igorot, naghanap ng Bombay, naghanap ng Chinese, naghanap ng US. Nung nakasakay na kami, nasa Super Ferry na kami, ay bago pala kami sumakay, ibinenta pala ako sa isang mall dun sa may Bisan. Gusto talaga nila akong iiwan sa Surigao eh, napasama lang talaga ako dito. Sa may Bisan, binibenta ako sa mall. Hindi ko alam kung saan mall siya o basta sa Surigao del Norte. Doon daw yung kumakain ng ahas. Kasi nga, akala nila yung ahas eh, yun yung pinatay ko. Pero ginawa nila yun na kunwari yun yung ahas na pinatay ko. Pero yung ahas, binenta nila sa mall. Sa mall nila ibinenta yung ahas. Hindi yun yung pinatay ko. Tapos nasa Super Ferry na kami. Hinarang yung hinarang yung Super Ferry sa gitna ng dagat, namatay yung makina. Ang kakaibang kwento ron, namatay yung makina. Sinaksak daw ako, tapos itinapon sa dagat, parang ganon. Tinapon daw ako sa dagat. Pero hinarang yung makina, chinik yung namin, ticket. Hinahanap yung ticket eh, wala naman kami daw ticket. O ticket, ganon. Pagdating ko sa Maynila, napunta kami sa Kinita Aqua Marine Product. Yung Kinita Aqua Marine Product, laganap na rin yun sa Surigao del Norte. Meron doong konsignasyon ng Kinita Aqua Marine na nag-aangkat ng mga lobster, lapu-lapu ng mga isda. Kung saan-saan sa buong Pilipinas. Bicol, sa Inter-Philippines na may dagat. Yung Kinita Aqua Marine Product. Doon po sila nagtrabaho. Pagdating naman dito sa Kinet, nag-aaral po ako sa Parañaque National High School. Napatigil po ako dyan. Ng first year high school ulit. Pangalawang first year high school ko po yun. Napatigil po ako. Tapos pagdating ko ng first year high school, napatigil po ako. Kasi nagkaroon ako ng kaway. Ginugulungan nila ako kasi ayaw pag-aralin. Napalipat naman ako ng Bacoor National High School. Nung napalipat ko kami ng Bacoor National High School, yung si Amancio Gicali ay nagtatrabaho sa Andrade Jeep ng Police yung Andrade na yun. Ewan ko kung napag-ahasa nila ako doon. Police yung Andrade na yun, sa multinational village nakatira. Andrade na police. Wala pa akong bahid nun, hindi pa ako ginawang bading ng mga hayop na yun. Nag-aral ako sa Kinita Aqua Marine, nag-referee ako doon. Pero hindi ako yung pinalahiyan nila. Ang pinalahiyan nila ng time na yun, yung anak-anakan ni Jing, tsaka sila. Saka lang nila nalaman, huli na. Yung kina Ezekiel, kina Isoy, kina Jinjin, kina Charlene. Marami akong naging anak din sa Parañaque na kambal. Puro babae. Pagdating naman sa Kenneth, nag-referee. Tapos pabalik-balik ako doon. Tapos yung mga tao doon sa Pidandan, mga naging anak-anakan ko, marami. Halos pala lahat ng babae binabayaran nila kasi akala rape ang dahilan. Pero libre silang panganak. Ngayon, nag-aral ako ng Parañaque National High School. Sa Bacoor pala, lumipat kami ng Bacoor. Burol kung tawagin, Burol. Lumipat kami ng Bacoor kasi hindi nga ako nakatapos ng first year high school sa Parañaque, ginulunan nila ako. Pagdating ko sa Burol, Bacoor National High School, ginugulo din nila ako doon, ninaaway. Minsan hindi na ako pumapasok, 30 pesos ang baon ko. Nilalakad ko lang patungong Burol. Tapos pagdating sa Burol, minsan hindi na ako papasok, kumakaliwa ako doon sa may pulan. Yung 30 pesos ko, gusto nilang ubusin palagi. Ang nangyayari, hindi nila kayang ubusin eh. Kasi una, nagtatalo ako. Pero nung nakabisado ko na yung mesa,
yung larong pool, yung pitcha lang. Ubos sila lahat sa akin. Pati nga yung may-ari, nilabanan ako mag-asawang may-ari. Hindi nila kinaya. Yung mag-asawang may-ari. Yung pool master na yun. Nalabanan ko sila. Ngayon, pagdating ko ulit ng Parañaque, kasi doon natapos ko pala ang pag-aaral sa Burol ng first year. Nag-second year ako sa Parañaque National again. Ang naging teacher ko, si Llamas. Doon yung time na yun, namatay si Sir Llamas. Third year na pala namatay si Sir Llamas. Third year na pala ako. Nag-third year ako kay Ma'am Sarayena. Nag-fourth year ako dito sa may taas. Yung mga tao sa second year ako, sinama nila ako sa SM. Pinagnanakaw nila ako dun sa SM Mega Mall. Pinagnakaw. Sa Pilinbase, hindi ako nagnakaw. Sila Peñapel. Ang kinuha nila CD yung walang laman para kunwari. Pag nahuli kami, ipapag-aasa nila ako dun sa mall. Tapos pero hindi ako nakagahasa nun kasi di man ako nakatulog sa mall. Si Rodel talaga yung nagahasa ron. Hindi ako nakatulog kasi ang kasama ko si Antonio Pupa, tatlo kami. Pinapalahian wala nila ako. Nung high school ako, pinapalahian na nila ako. Antonio Pupa, baka yung kay Sandy. Yung may alam lang, yung gumahasa sa akin. Yung may alam lang. Yung walang alam sa akin, ang ginahasa nila ibang tao. Pagdating ko ng 4th year, nag-basketball ako. Pero hindi. Parang nilalaso nila ako para manghina. Pero wala. Tapos sinubukan kong sumali-sali sa mga liga. Nung high school ako. Sa Parañaque. Pero yung inumin ko, pampahina eh. Parang setup lagi, parang gusto kang ipahiya. Ganun lang nangyari sa buhay ko eh. Ngayon, pagdating ko ng 2003, nag-graduate ako sa Parañaque National High School. Ang class officer namin ay si Ma'am De Los Santos. Ang student council namin na si Ernesto Manalili, yung matangkad. Yun din yung napalalahian doon. Kasi nga, yun ang hinaharap nila. Ako yung pinopront sa mga babae sa amin. Pero pagdating na may magandang lumabas, ibang tao na yung pinapalahian nila, hindi na ako. 2004, ang pagkakaalam ko kasi, nabuo ang Bamboo Triad. 2004 yata yung nakalagay dun sa papel. Basta nabuo ha. Pumirma silang lahat doon. Pero wala na. Pagkatapos na naghihirap na ako. Kasi nung 2003 wala pa akong bayad ng talagang matinong ako, hindi ako nagnanakaw para lang makapagsugal. Hindi rin ako nagnanakaw. Dinimonyo lang nila ako, pero may mga record na pala tayo na may record na pala ako ng Quezon Serena. Ganun. 2003 din ako gumraduate sa Parañaque National High School. Main sukat. Marami ako naging kaklase doon, mga taga-Taguig. Tapos nag-tricycle ako sa Bulungan, Parañaque. Nahuli ako sa Nabotas. Yung ID ko, kinuha nila, iniskan nila. Tapos iba yung tao, mga pinapakita nila. Nakilala ko na si Jocelyn Gonzales yung mga 2000 plus na. Nakilala ko sila Memorial Angel, sila Ping. Sa larong MU Philippines din. Nilalasing pala nila ako doon, pinapalayan pala nila ako doon. Sila Casipea, mga buntis na. Maraming lahi sa akin. Binibenta pala ako nila Jobert. Nanganak daw ako ng kalahating katawan. Siyempre sinusundan din naman nila yun. Madali yung pwede, lalasunin sila, mga ganun. Di ba? Tapos, ang idol nila si Jocelyn Gonzales ko, koronahan nga nila yun eh. Pero ako, okay lang sa akin yung ganun. Wala na akong pakialam sa kanila. Basta ako, gusto ko maghanap buhay na lang ako ngayon time na to. Hindi ako umaasa sa Guinness Book of Record na yan. Kasi ibang tao naman ang nakikinabang dyan. Ginagawa lang ako accessories para pagkaperahan nila. Although nakakatulong tayo sa mga tao, wala namang problema yun. Ang sa akin lang, dapat hindi nila ginawa yun. Kung tinablaman sila nun, naging sikat man yung mga anak ko, hindi dapat nila ginawa. Pinainom mo akong party test, tapos pag-agawin mo sa akin yung mga ganyan ng bagay, masama din loob ko. Pero may bahala na ang Diyos dyan, bahala na ang tatay ko. Mangyayari din sa kanila yan. Kinontinue ko lang yung kwento ko mula Santa Cruz hanggang sa Kaya kabisado ko, buong Dinagat Island.
hanggang San Jose, hanggang Santa Cruz, di ba? Hanggang dito sa punta akong Maynila. Nakabisado ko nga itong Maynila kasi nag-tricycle ako ng parang taxi na tricycle ko dito sa Maynila. Nag-aaral nga rin pala ako sa Adamson University, kaya lang puro pampatulog yung ginawa sa akin doon. Ilang beses ako nag-aasa doon, tapos pinatigil na nila ako sa pag-aaral kasi nga nagagahasa ako. Kaya pinatigil na nila ako. Gusto ko talaga magtapos ng pag-aaral. Ang problema nga lang, maraming demonyo, maraming nanloloko sa akin. Kaya heto, uulitin ko ulit, nanggaling ako sa Nara House ng Santa Cruz, Dinagat Island. Doon ako nag-elementary, nag-high school ako sa Parañaque National High School. 2003 graduated under Ma'am De Los Santos. Mamabait pa sa akin yung mga yun. Yung elementary ako, grade 6, inikot ko yung player ako ng volleyball. Mahina lang ako spike. Talino yung ginagamit ko, talino. Laglag, tapik, laglag. Pero pag ako may spike, mahina man yung spike, duling yung kalabang ko. Kasi yung bola, padiretso, biglang nagbabago ng direction yung bola. Kaya hindi niya tinatamaan ng kamay, hindi niya nasasalaw. Spike, ang may pektos akong mag-serve. Hindi ko pa kasi uso hindi ko pa natutunan yung mga serve nila Alaysa na tumatalon, tinahagis, tumatalon, tapos mabagsak sa Pero may spring talaga yung pako. May spring talaga yung pako. Hindi pagka bagsak talon, pagbagsak ko sa lupa talon. Kaya sabi nila may spring yung pako. Kanong kuko, tapos kinuhanan nila yung kilay ko kasi nakita nilang naglaro ako ng bilyar. Binigyan nila ako ng Nokia. Wow, ang galing pala, napagano sila. Kaya lang nadaya naman ako. Dahil sa tubig na binigay. Kaya, ako si Joel Babagikale. Nanggaling ako sa Purok de Santa Cruz. Purok de Santa Cruz, Island of Dinagat. Santa Cruz, Island of Dinagat. Sa may Nara House mismo. Kiss of Sirena, Dila ng Walang Latay. Kakao. Kung ano-ano pa. Yung kay Hermogenes, sila yung nakilala doon. Hindi naman ako. Ginawa lang nila ako accessories. Okay lang sa akin yun. Hindi ko alam kung sino kung tunay kong magulang. Ang sabi nila, si Eva daw. Pero nakapagligo mo na, pinaalam mo na ako sa mga bulubundukin ng Dinagat, Basilesa, Wilson, na napaalam ko ako lahat sa mga bundok-bundok na napuntahan ko. Maraming salamat sa mga taga-lugar doon na nag-alaga sa akin ng tunay. Kasi maraming dumating na nanggagago sa akin na hindi naman talaga taga roon. Tapos tinatarantado lang ako, pinipilayan para bata pa ako, gusto na lang talaga nila ako palahiyan para maparalyze lang. Maraming salamat po sa inyo. Pagdating ko sa Maynila, napakahirap ng laban na ginawa ko dito. Puro imposible yung nangyayari sa buhay ko. Kahit ako mismo, sinubukan ko yung sarili ko sa larangan ng baril. Wala na akong magagawa kung ganun na lang talaga tayo. Pero nalaban pa rin ako hanggang sa huli. God knows,